Kaya pala takot na takot lumaban si Naoya Inoue kay Janriel Casimero dahil lang tumalo at nag-knockout sa tatay nito na siyang nagturo kay Inoue ng boxing ay winasak lang ni Casimero, kinawawa at pinaglaruan ng ating pambato. Kaya ang kanyang trainer at biological na ama na si Shingo Inoue ay hindi na talaga pinayagang si Inoue na makalaban si Cuadro Alas Janriel Casimero dahil sigurado ang kanyang pagkatalo. Isang napakahusay na Japanese boxer ang itinuring na tatay ni Naoya Inoue, si Akira Yaigashi, ang brutal na tinapos ng isang undefeated na Meksikano. Pero ang Meksikano na ito ay winasak lang ni Cuadro Alas Janriel Casimero, parang saging na pinatumba sa harapan mismo ng baluarte at mga kababayan niya. Ilang beses pinabagsak ni Casimero sa ibabaw ng lona pero di binilangan ng referee dahil takot na matalo ang pambato nila. Subscribe. Si Pedro Guevara ay isang undefeated na boksingero bago niya makalaban si Janriel Casimero. Dahil sa husay na Meksikanong ito ay kinuha siya ni Erik Morales para maging kanyang alaga, at ito yung boksingero na tumapos sa trainer at tatay-tatayan ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Walang iba kundi ang pinakasikat na boksingero ng Japan noon na si Akira Yaigashi, ang buhay na Japanese Ippo Makunochi. Ito yung nagturo ng mga taktika kay Naoya Inoue at ito yung kasparing partner niya palagi. Sa round number 7 ng labanan ng tatay-tatayan ni Naoya Inoue kontra kay Pedro Guevara ay bugbog na po talaga si Akira. Sobrang lalakas na mga suntok ang natamo niya. Frente a Isashi. Malalakas na kombinasyong suntok ang pinakawala ng Mexicano na nagpalasing ng husto sa hapon na kalaban nito. Es tremendo. Hanggang sa hindi na nakayanan ni Akira Yaigashi ang sobrang lakas na patama sa kanyang bodega. Napaluhod siya at sa sobrang sakit ay dito na natapos ang laban nila. De compás, llegó la izquierda y se acaba, Nippon a la lona, se acaba, nuevo campeón del mundo mini mosca. Araw ng Sabado, August 4 taong 2012 sa Centro de Convenciones, Mazatlan, Sinaloa, Mexico. Magaganap ang laban ni Cuadro Alas Janriel Casimero kontra sa undefeated na Mexicano na si Pedro Guevara. Meron itong record na 18 na panalo, walang talo at isang draw. Samantalang si Janriel Casimero ay meron labang 16 na panalo at may 2 na po na talo. Kaya underdog po talaga dito ang ating pambato. Pero ang inakala nilang mahina ay ilang beses na pababagsakin at tuluyang wawasakin ang kanilang paboritong alaga. Round number 1, kitang-kita ang pagiging maliksi at agresibo ni Casimero, kaya napapaatras agad ang malabato sa tibay na Meksikano. Pero isang napakalakas na uppercut ang pinakawala ni Cuadro Alas na parang saging na nagpatumba sa malabato sa tibay na Mexicano na kalaban niya. At dahil malabato nga ito, parang walang nangyari. Tumayo agad siya, binilangan siya ng referee at kayang-kaya pa daw niya. Pero atras na lang siya ng atras dahil sobrang agresibo at lakas talaga ni Cuadro Alas. Round number 2, nakaramdam na talaga ng takot ang Mexicano. Atras na ito ng atras at nag-iingat na sa bawat suntok ni Janriel Casimero. Pedro Guevara, aquí en casa en Mazatlán, Sinaloa, derecha que Round number 3, nakakonekta na mga power shot si Cuadro Alas. Takot naman ang inakala kong bato na matamaan ng mga suntok ni Janriel Casimero.
kaya grabe ang iwas nito. Napakaganda naman ang ikot ng ulo ni Casimero kaya di ito matamaan ng Mexicano. Ahí ya vemos, ahí está Pedro, cómo conecta esa derecha, pero el filipino, che, Round number 4, sumabay na ang Mexicano sa galaw ni Casimero. Kaya lang bigla itong bumagsak nang sumampa kay Casimero. Tuloy ang laban at matindi po ang kanilang naging palitan. Round number 5, lamang pa rin si Casimero sa mga malilinis na patama. Wala namang magawa ang nagkukunwaring bato kundi umatras na lang kay Casimero. Sa round number 6, yakap na ng yakap ang Mexicano. Hindi tuloy makatsyempo si Janriel Casimero hanggang may isang napakalakas na suntok ang muling nagpabagsak sa batong Mexicano. Pero sabi ng referee ay nadulas lang daw ito at di ito binilangan. Kaya grabe ang kanyang pag-atras nang ituloy ang kanilang laban. Round number 7, maliksi pa rin si Janriel Casimero at grabe na mga power shot na pinapakawalan nito na talaga namang nagpadurog sa batong katawan ng kalaban na Mexicano. Sa round number 8, duguan na ang mukha ng kalaban pero ganado pa rin ito na umatras-atras lang sa laban at sa tuwing tinatamaan ng suntok ni Cuadro Alas, siya ay sobrang napapayakap. Sa round number 9, malakas at maliksi pa rin po si Casimero at lamang na talaga sa puntos ang ating pambato. Puro power shot na ang pinapakawala nito. Round number 10, muling napabagsak ang batong Mexicano sa kitang-kitang suntok ni Casimero. Pero di pa rin binilangan ng referee dahil nadulas lang daw ito. Casimiro le metió el pie, vamos, para que quede. Naulit pa ulit ang pagbagsak ni Guevara pero ganun pa rin ang senaryo. Wala pa ring bilang ang ginawa ng referee na kamag-anak yata nito. Últimos segundos de este episodio ya se va a acabar la misma historia. Sa round number 11, bumagsak na naman ang hometown na Mexicano pero patay malisya lang ang referee at di pa rin binilangan ng kababayan nito. Kaya binugbog na lang ni Casimero ang Mexicano. Round number 12, walang naipanalong round ang Mexicano pero grabe ang hiyawan ng mga tao. Atras pa rin ito ng atras at takot na takot sa suntok ni Cuadro Alas Janriel Casimero. Arriesgarlo todo, de ir hacia adelante, de conectar con fuerza. Panalo ang ating pambato by a split decision. Muntik pa siyang matalo at maluto ang laban kung hindi lang talaga niya ilang beses mapabagsak ang kanyang hometown na Mexicanong nakalaban. Napahanga ng ating pambato na si Cuadro Alas Janriel Casimero ang mga tao sa Mexico, lalong-lalo na yung magandang diwata na hinimas-himas pa ang kanyang ulo. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta nyo. God bless everyone.